Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ernel. Taong 1980s. Capiz. Magandang araw, senyor. Sa panahon ng dekada 80, tanging inaasahan ng mga tao ay mga dahon, langis, at orasyon na pampagaling ng sakit. Sa aming baryo na kung tawagin ay Baryong Maranlig. Mayroong isang matandang magaling manghilot at ako ang kanyang kanang kamay. Arnel, yung mga langis palalagnyog, pakitanggal lang nga lang sa kawali. Konting-konti na lang ang langis natin na natira. Masyado akong maraming hinilot kahapon. Po. Nililinisan ko pa po yung lalagyan ng langis eh. Ay, kamusta na po pala kayo? Hindi na po ba masakit ang likod tsaka braso ninyo sa kakapisil sa mga nagpahilot po kahapon? Hay, kung alam mo lang na sobrang sakit at ngalay ng mga braso ko kagabi. Simula ngayon kung maaari lang, sa isang araw 5 tao na lang ang hihilutin ko. Matanda na ako, iho. At hindi ko na kaya manghilot pa ng marami. Ikaw na ang bahala na magpaliwanag sa kanila. Alam mo na kung anong sasabihin mo. Sige po. Tumigil ka nga riyan. Kanina ka pa bulong ng bulong. Ang ingay-ingay mo. Galit na naman po kayo sa gabay ninyo. Sino ba naman ang hindi maiinis sa kanya? Sumasakit ang tenga ko sa kabubulong niya. Sa tuwing mahinihilot ako, panay din ang bulong na sa akin. Aba, hindi na nakakatuwa. Kalusing. Bakit po kaya hindi ko makita ang gabay ninyong engkanto, no? Kung sino lang ang binibigyan nila ng karapatan na makita sila, yun lang rin ang makakita sa kanila. 2 taon na akong kanang kamay ni Kalusing sa panghihilot. Sanay na rin naman akong makita siyang palaging kinakausap ang hangin. Paminsan-minsan pa nga, napapaisip ako na baka hindi totoo ang sinasabi niyang gabay niya na isang engkantong puti. Dahil kilala siya sa baryo namin, marami ang dumadayo sa paanan ng bundok para lang magpahilot sa kanya. Hanggang sa naging matunog pa ang pangalan ng matanda sa kalapit baryo. May inaasahan ba akong hihilutin ngayon? Parang wala naman po. Teka lang po Titignan ko kung sinong nasa labas. Kapag magpumilit na magpahilot, pakisabi na lang na nagpapahinga ako. Kailangan ko rin alagaan ang sarili ko. Paano ko sila mapapagaling kung magkakasakit naman ako? May sige po. Ako na po ang bahalang kumausap sa kanya. Papasok lang ako sa silid ko, ha? Opo. Paika-ika ang matanda habang naglalakad papasok sa kanyang silid. Dali-dali ko namang binuksan ang pintuan at napakamot ako ng ulo nang makita kung sino ang bisita namin. Mang Teryo, bakit naman po kayo nandito? Nasaan ang matandang lasing na yan, ha? Hindi ba nagpahilot ako sa kanya kahapon dahil nahulog ako sa sanga ng kahoy? Abay, bakit hindi ako gumaling, ha? Ewan ko po sa inyo. Kayo talagang dalawa. Panguto lang ang ginagawa ninyong dalawa para magkapera kayo, eh. Kakarmahin kayo sa Diyos dahil sa ginagawa ninyong yan. Hindi naman po siguro, no? Yung pagkakaalam ko naman po kasi, ginagawa ni Kalusing ang lahat ng mga kaya niya para mapagaling ang lahat ng mga taong nagpapahilot dito. Kayo lang po atang hindi gumaling eh. Abay, kaya nga ako nagpahilot kasi gusto ko rin gumaling. Ay, pero ano nangyari? Aba, tignan mo itong balakang ko, ha? Mas lalo pang namagay dahil sa kapipisil niya kahapon. Abay, iparap mo sa akin na matandang yan. Teka lang po. Nagpapahinga na po siya tsaka hindi na po kasalanan ni Kalusing. Kung kada dalaw may pilay po kayo. Hindi nga naman po kayo inutusan na umakyat ang puno. Tapos magpapahulog po kayo dun. Gusto niyo po kasi, gusto niyo siyang siraan sa ganoong paraan.
Gusto niyo ipaalam sa mga tao na hindi siya magaling manghilot. Sarili niyo lang po ang pinapahirapan niyo sa ganyan eh. Abay, hindi naman talaga sa magaling. Ay, ko talaga magaling siya. Dapat, napagaling niya rin ako. Abay, inagawan pa ako ng gawain. Kita mo, wala na nagpapahilot sa akin ngayon. Teka lang po ha. Unang-una sa lahat, hindi naman po namimilit si Kalosing sa mga tao na dito sila magpahilot eh. At saka alam ko pong magaling rin po kayo manghilot. Wala po akong tanong doon. Kaya lang, meron pang mas magaling sa inyo eh. Basta tanggapin niya na po yun na hindi talaga patas ang bundo. Aba, tawagin mo ng matandang yan. At nang mahilot na ako ulit, nanggigigil ako dyan. Uy, wag naman po kayong ganyan. Nagpapahinga na nga po siya eh. Tsaka kahit anong pilit po ninyo, hindi ko siya tatawagin no. Basta bukas na lang po kung gusto niya talaga makausap. Si Mang Teryo ang unang naging hilot daw sa baryo namin noon. Kaya lang, simula nang maging hilot din si Kalosing, wala nang nagpapahilot sa matandang lalaki. Mas mabilis raw kasing gumagaling ang mga tao kapag si Kalosing ang humihilot sa kanila. Wala na ring nagawa ang matandang lalaki dahil ayaw ko siyang papasukin sa kubo. Umalis na ito kaagad at pagkalingon ko, nandoon pala si Kalosing. Uy, wag niya na pong pansinin ng lahat ng sinabi niya kung sakaling narinig po ninyo ha. Kaya niya lang po sinasabi yun kasi naiinggit po siya sa inyo eh. Nauunawaan kong galit sa akin ni Teryo. Hindi ko naman kasalanan kung naging hilot ako. Hindi ko rin kasalanan kung akong pinili ng puting engkanto para bigyan ng kaalaman at galing. Pero nagtataka lang po talaga ako. Bakit kaya namaganang gusto ang balakang ni Mang Teryo, no? Hinilot niya na yun kahapon eh. Dahil pinarusahan siya ng engkantong gabay ko. Kinausap ko lang nga siya na pagalingin si Teryo eh. Kaya lang, ayaw niya. Alam niya kasing inaaway ako ng lalaking yon at siyang gumagante para sa akin. Hindi po ba mali yung gumanti? Oo, maling-mali. Ay, aray ko! Sobrang sakit talaga ng likod ko, tsaka dibdib ko. Ano ba nangyari sa inyo, Kalosing? Naging ganito lang ako nung maggamot ang isang lalaki kahapon na hinampas ang itim na elemento. Sa akin ata ibinalik ng itim na elemento ang galit niya eh. Bakit naman po kasi hindi kayo tinutulungan ng gabay ninyong engkanto eh? Dapat po, bigyan niya pa kayo ng sapat na lakas para hindi niyo maramdaman ang ganti ng mga itim na elementong yan. May kakayahan kasi ang itim na elemento na hindi kayang labanan ng mga punting engkanto. Tanging tayo na mga tao lang ang makakalaban sa itim na elemento. Huwag ka mag-alala. Mawawala rin ito kapag nakaorasyon na ako bukas. Kada Martes tsaka Biyernes kasi ang orasyon ko. Pampawala ng mga sakit sa katawan at pantaboy sa mga masasamang nilalang. Ang ritual na tinutukoy ni Kalosing ay ang pagpapausok niya ng iba't ibang uri ng halaman. Yun ang bagay na hindi ko alam kung paano gawin. Sagrado po kasi iyon at bawal niyang ipaalam sa akin. Sumapit na naman ang umaga. Marami ang dumating na magpapahilot. Pero dahil napag-usapan namin ng matanda na 5 lang, pinauwi ko na ang iba. Pumunta ako sa likod ng kubo para kubuha ng mga dahon na pantapal. Hindi ko inaasahan. Isang babaeng buntis ang nakita kong parang nangihinang naglalakad. Ate, ayos lang po ba kayo dyan? Masama kasi ang pakiramdam ko, iho. Nariyan ba ang babaeng manghihilot? Opo. Kaya lang, hanggang 5 lang po ang hihilutin niya eh. May nakauna na po kasi sa inyo kaya hindi kita pwedeng isingit pa sa pila ha. Baka po kasi magalit po sila eh. Yung iba nga po, pinauwi ko na nga lang. Parang awa mo na. Baka pwedeng gawan mo ng paraan para mas mauna ako sa kanila. Ay, pasensya na po pero hindi po talaga pwede. Pare-pareho lang po kayo may nararamdaman kaya magagalit po talaga yung iba kapag inuna kita.
Pero kung makakapaghintay po kayo ng siguro mga bukas ng umaga, isisingit po kita sa lista ko. Parang hindi na talaga ako makapaghintay bukas. Masama talaga ang pakiramdam ko, iho. Saan po ba kayo nakatira? Galing pa ako sa kabilang bayan. Medyo malayo, kaya siguro nahihilo ako. Mabuti pa po, magpahinga na muna po kayo. Hindi mo ba talaga pwedeng magawa ng paraan para mahilot ako kaagad? Pasensya na po talaga mahina na rin po kasi si Kalosing kaya kailangan kaunti lang kada araw yung hilutin niya. Habang nagsasalita ako, biglang natumba ang babaeng buntis. Kaagad ko naman siyang nasalo. Sisigaw na sana ako para humingi ng tulong. Kaya lang, biglang napadaan si Kuya Makoy. Oh, Kuya Makoy, tulungan niyo naman po ako. May babae na imatay dito Hala, na paano bang babae niyan? Tsaka buntis ba siya? Opo gusto niya sana magpahilot kay Kalosing kaya lang nahuli na siya Ano kayang gagawin natin sa kanya? Tatawagin ko na lang po si Kalosing para matignan ang sitwasyon ng babae. Ay, naku, wag na. Baka makaabala lang tayo sa kanya mabuti pa. Kumuha ka na lang ng maanghang na panghaplas, ha? Para bumalik ang malay niya. Sige po. Nang makapasok ako sa loob ng kubo, nakita kong abala si Kalosing sa panghihilot. Pawisan na rin ang matanda. Kaya nakakaawa naman kung iistorbohin ko pa siya. Kinuha ko na lang ang kanyang panghaplas at dinala yon sa labas. Pagkabalik ko, gising na ang babae. Mabuti naman po, gising na po kayo. Ano bang nangyari sa akin? Ang sama-sama talaga ng pakiramdam ko. Ang mabuti pa siguro, maghahanap na lang ako na mauupahan ko muna dito. Kailangan ko pang mapahinga. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako po si Arnel. Ako naman si Gina. Sana ito pa rin mong sinabi mo sa akin na mahihilot ako ni Kalosing bukas. Naku, basta si Arnel lang nagsabi. Naku, mangyayari talaga yan. Sa susunod, Gina, konting ingat lang ha. Abay, buntis ka pa naman. Baka sa daan ka na lang matumbat, walang makakita sa'yo. Kawawa naman yung anak mo. Salamat sa pag-aalala ninyo. Lalo ka na, Arnel. Sige po. Bukas ng umaga, bumalik na lang po kayo dito ha. Sige. May dala pang malaking bag ang babae. Kaya hirap din itong magbuhat. Lalo na at malaki na rin ang kanyang tiyan. Nang makaalis na ang babae, sinundan namin siya ni Kuya Makoy ng tingin. Hindi man lang sinamahan ng kanyang asawa no? Kaya nga po kawawa nga po yan kasi galing pa naman siya sa kabilang bayan. Sigurado akong pagod yan sa biyahe niya. Ano raw sabi niya? Isa naman daw siya titira. Maghahanap lang daw muna siya ng paupahan dito pansamantala. Uunahin ko na kagad siya sa listahan para mahilot kagad siya ni Kalosing. Mabuti pa nga. Sa mauna na ako, Arnel ha. Dadalhin ko na itong mga kahoy ko sa bahay. Sige po. Dadalhin ko na rin po sa loob ang mga dahon ng halaman na to. Sige po. Tapos nang hilutin ni Kalosing ang mga limbang nakalista. Kaya kaagad na itong nagpahinga. Isa-isa kong binigyan ng mga dahon ng halaman ang kanyang nahilot. Kasama pa rin sa nahilot niya si Magterio, na ngayon ay napapangiwi sa sakit ng kanyang balakang. Hoy, Kalosing, kapag hindi pa rin ako gumaling sa pangatlong hilot mo sa akin, isa lang ang ibig sabihin nun. Palpak ka talaga! Ikaw naman kasi, Teryo. Kung hindi mo sana binibigyan ng sakit ang sarili, di hindi ka matitiis ng ganyan. Galit pa naman sa'yo ang puting engkantong gabay ko. Aba, hindi talaga ako naniniwala na may gabay kang engkanto, no? Ano ba yung may tutulong sa'yo ng minalang na yon, ha?
Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mong maniwala. Ang gabay kong nagsasabi sa akin ng tamang lunas para mapagaling ang mga nahihilot ko. Masasabi din ba ng gabay mo na may masasamang nilalang na nakapaligid sa'yo ngayon? Gaya ng kung aswang ang hinihilot mo. Sa awa ng Diyos, hindi pa naman ako nakararanas ng ganyan na may hinihilot akong aswang. Magpahinga na po kayo, Kalusing. Sige. Ikaw nang bahala sa kanila, ha? Bigyan mo sila ng langis para maihahaplas sila sa katawan nila mamaya. Sinunod ko naman ang sinabi ng matandang babae. Pagkatapos silang makuha ang lanis, nagsiuwian na rin sila. Sumapit ang umaga. Inabangan ko ang babaeng buntis na dumating. 7:00 pa lang, nandun na kaagad siya. Siya ang inuna kong sinamahan na pumasok sa loob ng kubo. Sandali pa siyang dapat tigil nang nasa pintuan na siya. Si Kalusing naman ay naghahanda ng pausok para sa pagsisimula niyang manghilot. Tara na po, Ate Gina. Pwede bang pakisabi sa matandang manghihilot na nahihilo ako sa amoy ng pausok niya? Arnel, hindi mo naman sinabi sa akin na buntis ang hihilutin ko. Di sana, hindi ako nagpausok. Masama sa kalusugan ng bata ang usok na ito. Sandali nga at papatayin ko, ha? Ay, maraming salamat po. Umigana po kayo para mahilot niya kayo kaagad. Sige, salamat. Tumabi si Kalusing sa buntis at tinaas ang kanyang damit. Lumabas na ako doon sa silid kung saan siya nanghihilot. Maya-maya pa, tinawag ako ni Kalusing kaya mabilis akong pumasok. Nakita kong pawisan ng matanda habang hinihipo at pinipisil ang tiyan ni Ate Gina. Napapangiwi na rin sa sakit ang babae. Bakit po, Kalusing? Tulungan mo nga akong kapain ang bata sa tiyan niya. Bakit? Hindi niya po ba makapa ang bata? Ang laki-laki na po ng tiyan niya. Kaya nga. Tapos may gumagalaw rin. Nakapagtataka nga Sobrang lambot ng kanyang tiyan. Parang walang sanggol, pero may sumisipa. Diyos ko naman po, maawa naman kayo sa akin. Baka napalo na po ang anak ko. Tiising mo lang ang sakit, ha? Magpapatulong ako kay Arnel sa pagkapa ng sanggol mo. Halika nga rito, Arnel. Ano po bang gagawin ko? Pigayin mo ang kabilang banda ng tiyan niya at ako rito sa kaliwa. Kapag may makapakabatigas, bata yon, sabihin mo agad sa akin. Sige po. Dahan-dahan lang po, ha? Kasi sobrang sakit Sinisigurado ko naman na maingat ang paghahanap ko ng sanggol, iha. Hindi mapapaano ang anak mo kung sakali man na laman ang iyong tiyan. May kaunting kaalaman na rin ako sa panghihilot. Kaya malaki ang tiwala sa akin ni Kalusing. Matagal naming kinapa at hinanap ang sanggol sa tiyan ni Ate Gina. Pero hindi namin ito mahanap. Hanggang sa sumuko na lang si Kalusing. Wala talagang sanggol ang tiyan mo, Gina. Sa tingin ko, may nangyayaring kakaiba sa'yo, kaya nagkakaganyan ang tiyan mo. Imposible po na hindi ako buntis. Ilang buwan na lang maisisilang ko na ito. Gustong-gusto pa naman ng asawa ko magkaanak. Wala akong magagawa kasi manghihilot lang ako. Ayoko umasa ka sa bagay na hindi bang nangyari. Hindi ka buntis. Kung okay lang sa'yo, manatili ka muna rito sa baryo para matulungan kita. Kailangan nating mailabas kung ano man ang laman ng tiyan mo. Naku, magtiwala lang po kayo kay Kalusing, ha? Hindi niya hayaan na may masamang mangyari sa inyo. Nang makumpirma ni Ate Gina na hindi sanggol ang laman ng kanyang tiyan, napahagulgol siya sa iyak. Kahit sinong nanay na gustong magkaanak ay masasaktan talaga
kapag nalaman na hindi pala sanggol ang laman ng kanyang tiyan. Umalis na rin ang babae at nangakong magpapagamot siya kay Kalusing. Kalusing, sa tingin niya po, ano po kayang laman ng tiyan niya? Maaaring binuntis siya ng mga elemento, kaya hindi ko nakakapa ang kanyang sanggol. Kailangan nating makagawa ng paraan para matulungan siya. Wala po bang sinasabi ang gabay ninyo tungkol sa babae? Wala. Hindi ko rin naramdaman ang aking gabay simula lang pumasok ang babaeng iyon sa kubo na ito. Sigurado ako na mayroong masamang nilalang na kumukontra sa kakayahan ng gabay ko. At ang babaeng yun, posibleng biktima ng masasamang nilalang. Tama ka. Kaya sa abot ng ating makakaya, tutulungan natin siya. Ang matandang babae ay may sikretong kaalaman ng mga sagradong ritual. Gumagawa siya ng ritual tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Nagtataka rin siya kung bakit hindi nagpaparamdam ang kanyang gabay na engkanto. 8:00 ng gabi, tuloy pa rin ang kanyang pagre-ritual. Nakaupo lang ako sa kanyang likuran habang nakikinig. Ngunit, sa kalagitnaan ng kanyang ritual, narinig namin ang malakas na kalabog sa bintana. Sinilip ko yun at nagulat ako nang makita ang isang nilalang na may mapulang mga mata. Kalusig! May nilalang dito! May aswang! Shhh! Huwag kang sumigaw! Umalis ka dyan sa bintana at ako na ang bahala riyan. Hindi siya makakapasok dito sa kubo natin. Sige po, kaunting ingat lang po ha. Dahil po baka bigla siyang umatake. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung anong ginagawa ko. Naniniwala ako na ito ang nilalang na bumuntis sa babaeng yon. Po? Oo, dyan ka lang. Umupo ka dyan at ipagpatuloy mong pagritual. Bumalik nga ako dun sa inuupuan ko at nakita kong dinidikit ni Kalusing ang kanyang tenga sa dingding ng bintana. Biglang lumayo si Kalusing doon at may sinaboy siya sa bintana, kaya biglang tumahimik ang paligid. Ano po ba nangyayari? Ang halimaw na yon ay bumubulong ng salitang hindi ko maunawaan. Kakaibang nilalang na yon, hindi ordinaryong aswang. Kung ganun po, ano po dapat natin gawin? Manghihilot lang ako at ang gabay ko rin ay para lang turuan ako sa panghihilot. Hindi rin siya nagpaparamdam sa ngayon. Malakas ang kutob ko na may gumagawa ng himala para hindi makagawa ng paraan ang engkantong puti na magpakita sa akin. Wala po ba kayong alam na paraan para magpakita ang inyong gabay? Wala. At ang alam ko lang ay kung paano magtaboy ng masamang nilalang. Eto, magsisindi ako ng insenso para tuluyang umalis ang aswang na yon. Hindi sapat ang ibinuhos kong katas ng dahon para maitaboy siya. Kung sa panghihilot, walang makakatalo kay Kalusing. Kaya lang, wala din siyang kaanong alam pagdating sa gawain ng albularyo. Matalas rin ang kanyang pakiramdam, pero tila may bumabakod doon para hindi siya makaramdam. Pagkaumaga, bumalik ulit ang buntis sa kubo ni Kalusing. Muli siyang hinilot ng matanda at hinaplasan ng kung ano-ano. Nasaan ang asawa mo, Iha? Nasa kabilang baryo po. Naghahanap buhay para sana sa panganganak ko. Ibinalita ko na sa kanya na hindi sanggol ang laman ng tiyan ko kaya masyado siyang nasaktan. Sadyang masakit umasa sa isang bagay na hindi mangyayari. Tanggapin niyo na lang ang katotohanan. Malakas ang kutob ko na engkanto rin ang dahilan kaya lumaki ng ganito ang iyong tiyan. Ano po bang klaseng langis ang hinahaplas ninyo sa akin? Langis na gawa sa niyog. Halo-halo na yan. Hindi po ba yan kumukulo kapag may aswang sa paligid? Balak ko po sanang humingi.
Hindi na ito kukulo dahil may halo ng kung anong katas na mga dahon. Purong langis lang ang kumukulo. Sige na. Tumalikod ka muna para mahilot ko pati likod at balakang mo. Alam niyo po ba, kagabi, pagkatapos ninyo akong hilutin, may lumabas na makapal na dugo sa akin. Sobra akong natakot. Mabuti na lang isang beses lang. Hindi po kaya ang makapal na dugo na yun ang siyang sanggol ng engkanto? Anong ginawa mo sa makapal na dugo? Inilibing ko po sa likod ng inuupahan kong bahay. Di mabuti naman. Tama lang ang ginawa mo. Naging tuloy-tuloy ang paghilot ni Kalosing kay Ate Gina para lumiit ang tiyan nito. Hanggang makalipas pa ang mga araw, napabalita sa baryo na lahat ng mga nagpapahilot kay Kalosing ay nagkaroon ng kakaibang sakit. Imposible naman yun na magpapahilot lang sila sa akin pero nagkakasakit na kaagad. Yun na nga pong sinasabi ko sa kanila eh. Naku po, sinisisi kayo ng mga tao. Baka raw ang gabay ninyo ang may kasalanan kung bakit sila nagkakasakit. Matagal na akong nangihilot dito. Ngayon lang nangyari na may nagkakasakit. Hindi kaya gawa ito ng mga aswang? Aswang po? Paano naman nila magagawang bigyan ng sakit ng mga tao? May kakayahan silang gawin yon. Kung sana ay may kakayahan lang rin akong makaramdam ng presensya ng mga aswang. Mas maganda. Pangarap ko noon maging albularyo. Pero nalaman kong hindi pala pinapangarap yon na pwede mong maabot. Minamana pala yon sa kalahi at pinipili. Kahit hindi ho kayo albularyo, may kakayahan naman kayong tumulong eh. Yun lang. Pero kakaiba pa rin kung albularyo ako. May kakayahan akong labanan at patahin ang mga aswang. Hayaan nyo na po yun. Yung mahalaga po, may kakayahan pa rin po kayong makatulong sa kapwa ninyo. Sa mga lumipas na mga araw, unti-unting lumiliit ang tiyan ni Ate Gina. Lumipas pa ang mga araw, mas lalong lumala ang nangyayari sa baryo. Ilang mga magulang ang nagwewelga dahil nawawala ang kanilang mga anak. Mas uminit rin ang galit ng mga tao kay Kalosing. Isa ang kanyang gabay na engkanto sa sinisisi na mga tao. Dumalo ang mga tao sa kubo para awayin ang matandang babae. Kung naniwala lang sila sa akin na mayroong kapalit ang pagtulong ng gabay mo, pwede hindi ito nangyari. Totoo nga na napagaling mo sila. Pero ang kapalit naman ay ilang mga buhay. Sigurado ako na may kasunduan ka doon sa engkantong gabay mo. Kalosing, totoo po ba ang sinasabi niya? Alam niyo po kaya ako nandito para maipwesto ninyo ng maayos ang sanggol sa sinapupunan ko. Nagtataka rin po ako kung bakit biglang nawala ang sanggol sa aking tiyan. Pinagkatiwalaan ka ng lahat. Walang yaka, Kalosing. Naniningil ata ang gabay mo eh. Lahat ng mga taong pumaparito ay nagkakasakit. Ang mas malala pa, ang mga nahilot ninyong una, meron nang namatay. Walang katotohanan ang binibintang ninyo sa akin. Wala akong ibang hangad kundi makatulong at mapagaling ang lahat. Teka lang po, pakiusap po. Hayaan niyo pong magpahinga si Kalosing. Ayos lang naman po kung ayaw niyo magpahirap na sa kanya ngayon eh. Huwag niyo na lang po siyang husgan ng mga bagay na walang katotohanan. Hindi ba ikaw, Arnel? Ay may kakayahan din manghilat, ha? O may bakit mas pinili mong maging tagapagsilbi niya imbes na manghilot ka rin? Tumutulong naman po ako sa gawain ni Kalosing. Kahit nakatingin lang ako sa ginagawa niya, natututo po ako tungkol doon. Nawalan ng tiwala ang mga taga-baryo sa iyo, Kalosing. Napapaisip din ako na hindi mali ang kanilang sinasabi. May kinalaman ka talaga sa nangyayari sa baryo. Husgahan na ninyo ako kung gusto ninyo. Alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Galit na sinira ni Kalosing ang pintuan ng kubo. Mayroon pang mga taong binabato ang kubo. Doon ko nasasabi sa aking sarili na may mga tao talagang masasama. Mabuti lang sila sa'yo kapag may kailangan. Kakalabanin ka nila kapag nanghina at nawala ang kanyang kakayahan.
Ganoon ang buhay. Hindi pantay. Isang pagkakamali lang, uhusgahan ka na kagad. Pero ang alam ko, walang pagkakamaling ginawa si Carlosing. Mismong araw din na yon, may dumating na dalagida sa kubo. Siya ay buntis at sa tingin ko ay magsisilang siya ng kanyang sanggol. Ako ang humarap sa kanya dahil nagbukmok ang matanda sa kanyang silid. Nandiyan ba si Carlosing? Nandun siya sa silid niya. Bakit? Baka pwede mo naman siyang makausap at paanakin niya ako. Sigurado po ba kayo? Oo, sigurado ako. Ano ka ba? Siya lang ang makakatulong sa akin. Kanina pa pumutok ang panumigan ko eh. Pero, ang sanggol ko, ayaw pa rin lumabas. Sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. Niraramdaman kong lalabas na yung sanggol ko. Teka, sandali lang po. Tatawagin ko lang po siya, ha? Carlosing! Carlosing! Bakit, Arnel? Merong babae doon sa gustong paanakin niyo po siya eh. Ano? Di ba't hinuhusgahan na ako ng mga tao? Basta pupuntahin niyo lang po siya doon. Mabilis na naglakad ang matandang babae papunta sa kinaroroonan ng babaeng manganganak. Napatitig sa kanya si Carlosing at bukang nagdadalawang isip kung paaanakin na siya. Alam mo ba na sinasabi nilang masama ako? Opo, pero hindi ako naniniwala sa kanila. Alam ko pong mabuti kayong tao at hindi niyo ako pababayaan. Arnel, bigyan mo ako ng mainit na tubig. Magdala ka na rin ng makapal na pamunas. Yung gunting na ginagamit ko upang putulin ang pusod ng bata, dalhin mo na rin. Nakalagay lang ba ngayon sa aparador? Sige po, kukunin ko lang po. Unahin mo muna ang malambot na kutsyon para mapahiga ko siya rito sa papag. Oo! Dali-dali ko namang dinala sa kanya ang kutsyon. Kaya nahiga na rin ang babae. Sinunod ko ang lahat ng mga inutos niya sa akin kanina. Tumulong ako sa pagpapaanak sa babae. Normal lang din naman iyon sa akin dahil dating kumadrona ang nanay ko. Si Carlosing ay may kaalaman din sa pagpapaanak. Sige pa, Iha. Iiray mo pa. Nangihina na po talaga ako eh. Hindi ko na po kayang umiri. Hindi ka pwedeng sumuko. Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo. Lalagyan ko lang na langis ang puwerta mo para dumulas ang paglabas ng bata. Natuyuan ka na dahil naubos na yata ang panubigan mo. Carlosing, ano po kaya kung alalayan ko siya? Habang umiiri po siya, dadahan-dahanin ko po yung pagtulak ng bata sa tiyan niya. Namumutla na po kasi siya oh. Sige, dahan-dahanin mo lang baka mapano ang sanggol ha? Opo, yun lang ang mabilis na paraan para mailabas niya ang sanggol eh. Kapag tumagal pa po, baka dumumi na ang bata sa tiyan niya. Parehas po silang malalagay sa panganib kapag nangyari po yun. Ayan na po! Sumasakit na naman ang tiyan ko! Ubusin mo ang iyong lakas sa pag-iri. Takpan mo ang iyong bibig at pumikit ka. Pagbilang ko ng 3, umiri ka ng buong lakas. Humanda ka na! Opo! 1, 2, 3, iri na! Buong puwersang umiri ang babae, kaya nagtagumpay siyang mailabas ang sanggol. Ginawa ni Carlosing ang lahat para paiyakin ang sanggol na bagong silang. Ngunit hindi ito umiyak. Halos hindi na alam ni Carlosing kung ano ang kanyang gagawin. Hinihilot na niya ang bata, pero hindi pa rin ito tumutugon. Hanggang sa putlang-putla na ang bata. Nangitim ang mga kuko at labi. Halatang wala ng buhay, kaya inilapag siya ni Carlosing sa tabi ng kanyang ina. Wala na ako magagawa. Patay na ang sanggol mo. Hindi pa maaari. Maayos pa po ang kalagayan ng anak ko sa tiyan ko eh. Imposibleng mamamatay siya. Teka, wala namang kasalanan si Carlosing.
Nakita mo naman na ginawa niya ang lahat eh. Nang lumabas ang bata, hindi na talaga siya tumutugon. Hindi ito maaari. Hindi pwede mamatay yung anak ko. Isisisi mo na naman ba sa akin na nangyari? Hindi ako naniwala sa kanila na may sapa ang kubo na to. Siguro, kung hindi ako nagpunta dito, baka nabuhay pa ang anak ko. Pagkasabi ng babae ng ganoon, nakita kong may bumuong lungkot sa mukha ni Kalusing. Iniwan kami ng matanda doon. Sinundan ko naman si Kalusing sa kanyang silid para makausap siya. Nawawalan na po ba kayo ng tiwala sa sarili ninyo? Oo. Simula lang hindi magparamdam ang gabay kong engkanto. Nagiging palpak na rin ang mga trabaho ko. Tama nga yata sila. Hindi talaga ako magaling, Arnel. Kaya ko lang sila nagagawang pagalingin dahil sa tulong ng engkanto. Huwag yan naman pong sabihin yan. Kapag hindi pa magpakita sa akin ang gabay ko, dapat na yata akong tumigil sa panghihilot. Marami ng buhay ang nawala dahil sa akin. Kagaya nga po na sinabi ninyo, baka nga aso nga may kagagawan nito. Baka sinasabotahin nila kayo. Abay, husgahan ka man ng lahat. Tandaan niyo po na nandito lang po ako. Marami ang nagalit. Marami ang sumubok na sunugin ang kubo ni Kalusing dahil sa pagkamatay ng sanggol. Kaya lang, dahil sa pakiusap ko sa kanila, hindi iyon natuloy. Isang gabi, nagpapahinga na ako sa aking silid. Nakarinig ako ng pagdadasal ni Kalusing sa labas ng kubo. Kaya agad akong bumangon. Nakita ko siyang napapalibutan ng mga sulo at may bentana sa noo na kulay pula. May hawak siyang puting bagay na kung hindi ako nagkakamali ay anting-anting. Nagdadasal siya ng lengguwahe na hindi ko maunawaan at parang nagsasamba. Saksi din ako sa pagpatay niya ng manok para ialay ang dugo nito. Kaya lang, napatigil siya nang maramdaman niya ang aking yapak. Ano ang ginagawa mo rito, Arnel? Umalis ka rito at meron pa akong ginagawa. Kalusing, hindi naman po kayo kulto, hindi ba? Ba't kayo nag-aalay ng dugo ng manok at para saan po? Huwag ka na magtanong! Tsaka, bakit po meron kayong anting-anting? 2 taon mahigit na ako naninilbihan sa inyo pero hindi ko pa po nakikita yan ah. Bumalik ka sa silid mo. Lahat ng mga taong nanghuhusga sa kakayahan mo ay may kalalagyan sila. Ano po? Hindi ko maunawaan kung galit ba si Kalusing ng mga oras na yon. Ramdam kong halang ang kanyang panggigigil habang binibigkas ang salitang tao. Bigla akong kinilabutan sa kanya. Siguro nga, hindi ko pa siya nakilala ng husto at mayroon talaga siyang lihim. Pagkatapos ng ritual na ginawa niya, pumasok ito sa loob ng kubo para magkandirit. Hawak-hawak pa rin niya ang anting-anting. Nakalagay pa ang kanyang kamay sa dibdib habang kinikimkim ang bagay na iyon. Darating ang araw na mawawala ako at lahat sila magsisisi. Ano po pang ibig niyo sabihin, Kalusing, ha? Ikaw lang talagang kakaiba, Arnel. Hindi mo ko hinusgahan at ipinaglaban mo pa. Ikaw lang ang naniniwalang inosente ako. Kalusing! Lumabas ka yan! Hanapin mo kaming lahat! Teka, may mga tao sa labas. Mukhang kailangan niyo na po yata tumakas. Hindi ako tatakas dahil wala akong kasalanan. Hanapin mo kami, Kalusing! Dapat lang napanagutan at pagbayaran mo ang ginawa mo sa amin! Pagbuksan mo sila ng pinto, papasukin mo sila! Baka po may gawin sila masama sa inyo! Bahala na!
Basta't napasukin mo sila! Sinunod ko naman ang inutos sa akin ni Kalusing. Bawat isa sa mga taong sumasalakay sa kubo ay may dalang itak. Lahat sila galit at gustong sunugin ang matandang babae. Alam kong hindi ko sila kakayanin kapag nanlaban ako para protektahan ang matanda. Sinubukan kong idaan sa maayos na usapan ang lahat. Pakiusap po! Hindi po ba sumagtao si Kalusing? Hindi ba talaga, Arnel? Paano namatay ang anak ni Sia? Kayong alam naming lahat na malusog ang bata sa kanyang tiyan. Kasama, tignan ninyo si Kalusing. Nagkakandarit! Sigurado ako na sinapian siya ng engkanto. Hindi na ata siyang maghihilot natin! Lisanin mo ang kubo ngayon din. Matanda ka! Nagmamatigas ka pa talaga, ha? Sige! Subukan natin! Kunin ang lahat ng mga gamit niya at sunugin dito sa baba ng kubo! Ano? Huwag naman pong ganun, Magterio! Hindi naman po tama na gawin niyo yun sa kanya eh! Wala kang pakialam, Margal. At huwag kang makikialam kung ayaw mo madamay! Hinayaan lang sila ni Kalusing sa kanilang ginagawa. Lahat ng mga kagamitan ni Kalusing sa panghihilot at pagpapaanak, isinama nila sa pagsunog. Hanggang sa naisipan nilang tagain ang matandang babae. Ngunit bago pa man lumapat ang itak sa katawan ng matanda, bigla siyang naglaho. Naging malakas at dumami ang usok sa loob ng bahay. Nagtakip kaming lahat ng ilong at mata dahil sa hapdi na nagmumula doon sa usok. Hanggang sa unti-unting nawala ang usok at isang batang babae ang nakita naming nakaupo doon. Siya ang pumalit sa pwesto ni Kalusing. Teka, saan naman galing ang batang ito? Halimaw! May halimaw! Umalis sa tayo lahat dito! Siya ang may kasalanan ng lahat! Sigurado ako na siya ang engkantong naninira sa katawan ni Kalusing! Na walang matanda at siya ang pumalit! Tinago niya sa atin na matandang babae! Kailangan natin siyang patayin! Teka! Huwag naman po! Bata lang po yan eh! Kahit na! Bata nga siya, pero isa siyang masamang nilalang! Teka! Nasa naman po ang pruweba ninyo na isa siyang masama, ha? Kung ako sa inyo, sumama na kayo doon sa iba! Isarin niyo na ang kubong to! Tara na, Magterio! Pumalis na tayo rito! Sumpa nga talaga matandang babae na yon! Nang dahil marami ang natakot sa batang babae, lahat ng mga taong nandoon ay mabilis na nagsialisan. Isang himala ang paglitaw ng bata. Inaamin ko na natakot ako at nagtaka sa nangyayari. Pero wala akong panahon na magtanong. Nagtangka akong iwanan siya doon sa loob ng kubo. Kaya lang, tinawag niya ako. Tulungan niyo po ako. Nilalamig po ako eh. Wala po ako sa plot. Hindi. Alam kong hindi ka normal na tao. Nasa si Kalusing? Bakit bigla siya nawala? Hindi ko po alam. Huwag po kayong matakot. Hindi po ako halima kagaya ni sinasabi nila. Tulungan niyo po ako. Gusto ko na po kayo maging kaibigan. Pero, paano ko makakasiguro na hindi mo ako sasaktan, ha? Tsaka, saan ka pa talaga nanggaling, ha? Hindi ko po alam kung saan po ako galing eh. Pero alam ko po ang pangalan ko. Ako po si Adi. Parang imposible naman yung sinasabi mo eh. Alam mo ang pangalan mo pero hindi mo alam kung saan ka galing. Nagpapatawa ka ba? Ito, bahala ka sa buhay mo dito. Pababa na ako ng kubo. Pero naririnig ko ang bayhinang yapak nito na sumunod siya sa likuran ko. Pagkatingin ko sa kanya, giniginaw nga siya. Inosente ang kanyang muka at nakakakonsensyang pabayaan lang. Tinulungan ko siya at inusisa kung nasaan si Kalusing. Alam mo, mabuti pa magpahinga ka na, ha? Hindi ko na makabalik si Kalusing. Saan po ako magpapahinga? Saan pa?
Uy, diyan ka mahiga sa upuan. Uy, halalahanin mo ka saan ka nang galing, ha? At saka sigurado ako na alam mo kung saan nagpunta si Carlosing, no? Hindi naman siya maaaring maglaho na lang ng ganun. Normal siyang tao, kaya wala siyang kakayahang maglaho, no? Hindi ko nga po alam kung ano pong sinasabi ninyo. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam. Nawawala si Carlosing at ikaw ang pumalit sa kanya dun sa pwesto niya. Alam ka naman na bumalik siya sa pagkabata niya. Napakamot ang bata sa kanyang ulo at nahiga. Kinabukasan, biglang nagsidatingan ulit ang mga taga-bari sa kubo. Itinaboy nila kami paalis ng kubo. Kinamumuhian nila ang bata dahil malakas daw ang kanilang kutob na isa talaga itong engkanto. Alam ko na may tama sila sa kanilang iniisip. Kaya lang, hindi ko maaaring pabayaan lang ang bata. Lalo na at sigurado ako na may kaugnayan siya kay Carlosing. Hoy, alam mo ba yung babaeng buntis na si Gina? Sinalakay ng aswang kagabi. Abay, mabuti na lang at nakaligtas siya sa kamay ng aswang. Si Ate Gina? Ikaw, pagkakaalam ko, hindi siya buntis, ha? Hoy, ano sinasabi mo hindi buntis? Nagpatingin siya sa doktor kahapon at nakitang may sanggol nga ang kanyang tiyan. Walang iya kayo! Nagdahil sa inyo! Nawala ang anak ko! Nagtiwala ako sa inyo ni Carlosing. Pero hindi ko akalain na magagawa niya palitan ng saging ang anak ko! Teka, ano naman ang sinasabi mo? Abay, walang ginawa si Carlosing sa anak mo, no? Hoy, ikaw mismo, nakita mo ang buong pangyayari. Nang lumabas ang iyong anak sa loob ng sinapupunan mo, abay, wala na siyang buhay, no? Hindi ako naniniwala! Malakas ang kutob ko na magkakampi kayo ng matandang babae na yon. Isa pa ang batang yan. Galing siya sa sugot naman ni Carlosing. Kaya dapat din siyang patayin. Nako, wag po. Hindi ko rin po alam kung bakit ako nandito eh. Hindi ko rin po kilala ang Carlosing na sinasambit ninyo sa akin. Arder, makinig ka sa akin. Alam kong hindi ka masamang tao. Kung hindi ka nai-impluwensya ni Carlosing, disali mo ng kubo niya. Yun na ba yung gusto nyo? Uy, sige! Alis na ako sa kubo niya. Pero, huwag nyo nasasaktan si Adi. Inosente siya sa lahat. Parehas tayong wala alam kung nasa siya galing. Pero wala kayong karapatan na saktan siya. Sige. Hindi ko sasaktan na bata. Pero lisanin mo na ang kubo. Naniniwala kami na ginagawa niyang pugad na masamang espiritu. Tinawakan ko ang kami ni Adi at dinala siya palabas ng kubo. Sinara nila ang pintuan ng kubo. Nilagyan ng kahoy para hindi makapasok ang kahit sino man doon. Lumipas pa ang mga araw. Naging sunod-sunod ang pananalakay ng mga aswang. Meron ding nagkakasakit ng mas malala kaysa noong una. Mapabata man o matanda, tinatamaan ng hindi maipaliwanag na sakit. Malaya naman akong nakakagala sa baryo. Wala namang galit sa akin ng mga tao. Ngunit mayroon talagang mausisa tungkol kay Carlosing. Isa na doon, si Sia, ang babaeng pinaanak niya. 7:00 ng gabi nang magkita kami malapit sa tindahan. May bitbit siyang kung ano-anong bagay na ayon naman sa kanya ay pangontra sa aswang. Arnel, kaya hindi ka sinaktan ng mga tao. Kasi naniniwala sila na makikipagtulungan ka sa amin. Makikipagtulungan? Para naman saan? Sabihin mo sa amin kung nasa nagtatago si Carlosing. Napaka-imposible ang biglaang paglaho niya doon habang nagkakandirit. Hindi ka ba nagtataka kung paano niya nagawa yon, ha? Wala akong ibang hangad kundi may paghigante ang nangyari sa anak ko. Sigurado naman ako na walang ginawa si Carlosing sa anak mo, no? Kung meron man, na dapat sisihin sa lahat ng mga pangyayari. Sigurado ako na ang mga aswang yun. Hindi aswang si Carlosing at hindi rin siya masamang tao. Okay. Sabihin na natin na hindi siya aswang. Oh, sige. Hindi siya masama. Pero ang batang yan, sigurado akong siya ang engkanto. Teka, kumalma lang po kayo. Alam ko na masakit para sa inyo ang nangyari sa anak ninyo.
Pero hindi po tama na manisip po kayo ng ganyan. Walang kasalanan si Carlosing sa nangyari. Habang nag-uusap kami, nagulat ako nang magsiliparan ang mga alitaptap palayo sa isang malaking puno ng nara. May ilaw na dala si Sia ng gabing yun. Mabilis niyang inilawan ang bahagi ng nara at halos hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Isang nilalang na may mapulang mata. Ulo lamang ang lumilipad at ang kanyang bituka. Mahaba ang buhok nito pero hindi matukoy kung babae o lalaki. Ano klaseng nilalang yan? Hindi ko alam. Ngayon ako nakakita ng ganyan. Arnel, tingnan mo yung lupa sa likuran mo. Parang gumagalaw. Parang may nilalang sa ilalim ng lupa. Hindi! Oo nga! Tara na! Umalis na tayo rito! Ang ulong pugat na lumulutang sa ere. Papunta na rin dito sa kinaroroonan natin! Halika, dali! Bilisan mo! Mabilis ang nilalang sa ilalim ng lupa. Maririnig ang malakas na tunog ng lupa habang gumagapang ang nilalang na yun sa ilalim. Nakarating kami sa tindahan at malakas na sumisigaw. Nang mga oras na yun, dumabas ang nilalang mula sa ilalim ng lupa. Isang lalaki na may nakakatakot na anyo. Mga kasama! Sabuyan niyo siya na asin at bawang! Bigyan mo rin ako, Sia! Oo, dalian mo! Magsabay ka lang yan! Ayan! Bumalik na naman siya sa ilalim ng lupa! Ang ulang pugot! Lumilipad rin papunta dito sa atin! Hoy! Kung anong uri ka man ng halimaw! O takot ka sa asin at bawang! Nang sinabuyan ko ng asin ang nilalang na pugot ng ulo, kaagad itong umatras. May mahaba siyang pangil. Isang kakaibang nilalang na kahit sa radyo ay hindi ko pa naririnig ang anyo. Nawala rin ng aswang na abwak kaya umalis at nagsiuwian na kami. Pagkadating ko sa bahay, naghihintay na si Adi sa akin. Takot na takot ang bata. Kuya Arnel! Alam mo ba kanina? May nararamdaman akong gumagalaw sa ilalim ng lupa. Ganun ba? Yung sabi ni Sia, isang aswang na abwak daw yun. Hindi pa yun ang nakita namin eh. Mayroong pag isang nilalang na pugat ang ulo. Nakalaylay lang ang kanyang bituka habang lumulutang siya sa ere. Ah? Ano po? Natatakot mo ako, kuya. Pwede po ba simula ngayon? Huwag na po kayong umalis. At kung aalis man po kayo, sama na lang po ako. Basta sige, Adi. Basta simula ngayon, hindi kita pababayaan, ha? Pangako ko sa'yo na poprotektahan kita. Alam ko sa sarili ko na mula ka sa laman ni Carlosing eh. Siguro, hindi mo pa maipaliwanag sa akin ang lahat ngayon. Pero naniniwala ako na balang araw, magagawa ko rin maintindihan ang lahat. Wala po talaga akong maalala tungkol sa nakaraan ko, kuya eh. Hindi ko rin po alam kung saan ako galing. Nagmulat po ako ng alaala ko nang lumitaw na ako doon sa kubo. Lumipas sa mga araw na kasama ko si Adi. Mabait na bata at inosente sa lahat. Nagpaalam ako sa kanya na maghahanap ng gulay at kahoy sa kagubatan. Nagpaiwan siya dahil may araw. At sigurado ako na hindi magpapakita sa kanya ang aswang. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ko doon si Kuya Bakoy. Arnel, bakit mo naman inalagaan ang bata? Hindi mo man nga alam kung saan siya galing eh. Ano naman po ang gusto niyong gawin ko? Ipagtabuhin ko ang bata at husgahan kagaya ng ginagawa ninyo. Paano pala kung may ugnayan ng batang yon? Sa nangyayari dito sa bari natin, ha? Paano kung siya talaga malas? Alam niyo po, may mga asong talaga na gusto mambiktima. Hindi pa ba sapat na isang tao lang ang sinisisi ninyo sa lahat? Kailangan ba pati ang batang walang kamuang-muang idadamay po ninyo? Oy. Hindi naman sana naninisi ako, Arnel. Si Mang Teryo lang ang nagsabi sa amin ng ganyan. Siya, may iba nga pala ako. Nagpaplano na si Jean na umalis dito sa bari natin. Kagagaling niya lang sa albularyo. At sinabi ng albularyo ang natuklasan nito. Na ano po?
Kagaya ng sinabi namin, hindi na wala ang sanggol sa tiyan ni Gina. E di si Carlosing lang ang nasasabi noon. Ang sabi ng albularyo, ikinulong ni Carlosing sa kanyang puting anting-anting ang kaluluwa ng bata. Puting anting-anting? Oo. Kahit ngayon lang, Arnel, gumawa ka naman ng tama. Hanapin mo ang puting anting-anting na yon. Wasakin mo para mailabas ang bagay na yon. Ang kaluluwa ng inosente. Teka. Kinukulong ni Carlosing ang kaluluwa ng mga tao sa puting anting-anting niya. Imposible naman yun, no? Paano niyang gagawin yun? Palagi niya nga akong kasama eh. Lahat ng taong hinihilot niya ay tinatanggalan niya ng kaluluwa. Kailangan nila ng taong magpapalaya sa kanila. At walang ibang makagagawa nun kung hindi ikaw, Arnel. Saan ko naman po hanapin ang bagay na yun? Gayong dala ni Carlosing ang anting-anting bago siya mawala eh. Hindi ko rin alam. Iisang tao lang daw ang makakapagbabalik kay Aling Lasing. At ikaw na ko yun. Kaya daw siya naglaho dahil ibinenta niya ang kanyang kaluluwa sa mga engkanto. Ang dahilan ng pagkulong niya ng kaluluwa ng mga tao ay para may aalay sa mga engkanto. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Pero alam kong hindi yun sasabihin ni Kuya Makoy kung walang katotohanan. Nagpaalam siyang mauna sa akin, kaya binuhat ko na ang mga kahoy. Nang napadaan ako sa bahay ni Mang Teryo, nakita ko naman na may gumagalaw sa lupa, papunta sa bahay na matanda. Kaagad ako sumigaw para makapaghanda siya. Mang Teryo! Ang aso na abak! Papunta na po sa bahay ninyo! Lumabas kayo dyan kayo din! Saan ang aswang nga? Teka, ayun na nga siya! Talabanan natin si Arnel! Tulungan mo ako! Meron akong itak dito. Pero hindi ako sigurado kung makakaya natin sa labanan eh. Mga sinako at bawang dito! Hindi ako papayag na magtatagumpay ang aswang na abak na yan para patayin ako! Sige po, mas mabuti dito natin siya labanan, sa labas, kaysa sa loob ng bahay ninyo. Noong una, nilagpasan kami ng abwak, pero bumalik ito. Tumigil sa tapat ni Mang Teryo. Kaagad na nagsaboy ang matanda ng asin at bawang sa lupa. Pero nagawa pa rin siyang masaktan ng abwak. Pagkatapos siyang kalbutin, sumisid ito sa lupa at lumayo. Mang Teryo, ayos po ba kayo? Ayos lang ako. Mabuti na lang. Hindi ako galong napuruan. Ang mga aswang na abwak po ba? Teka, puro po ba sila lalaki? Hindi. Pero ang babae, kaya nilang sumalakay kahit sumisikat ang araw, Arnel. Huwag mo sanang mamasamay na sasabihin ko, pero isang malaking sumpa ang batang yun. Pero hindi po ako naniniwala tungkol dyan eh. Wala siyang kaalam-alam sa lahat ng nangyayari. Hindi totoo yung sinasabi ninyo. Alam mo, dalawang bagay lang ang dahilan ng paglitaw niya. Makakatulong sa atin o siya ang makakapatay sa atin. Hindi na ako umimig at iniwan ko si Mang Teryo na sugatan. Pagkadating sa bahay, nadatnan kong naghahanda ng pagkain si Adi. Naisipan kong yayain siyang pumunta sa kubo ni Carlosing. Sigurado po ba kayo na babalik tayo doon? Paano kung magalit ang mga tao sa atin? Kasi may kailangan akong tuklasin tungkol sa sinasabi nilang anting-anting kung saan nakakulong ang kaluluwa ng mga tao. Kailangan ko malaman kung totoo man yun o hindi. At naniniwala naman po kayo sa mga tao. Alam niyo naman pong galit sila kay Carlosing, di ba? Baka naghahanap lang po sila ng masisisi kaya sila ganyan. Kasi kailangan ako mismo makalam ng totoo eh. Kung talaga ba may tinatago si Carlosing o wala? Sige na po. Sasamahan na nga po kita. Dali-dali kaming pumunta sa kubo ni Carlosing. Pagdating doon, kakaunti na lang ang natitirang gamit ng matanda. Inalungkat ko ang lahat at may isang bagay na nakukuha ng atensyon ko. Isang batong kulay itim na may kinang at isang lumang kasulatan. Naku, bawal pang pakilaman ng gamit ng matandang nanghihilot. Nakakatakot po kasi. Baka may dilang sumpang sino mang makakuha niyan.
Hindi naman natin kukunin to eh. Kailangan tayong mag-alaga sa kagamitan niya. Hanggat hindi pa siya nakakabalik. May kawawa naman siya kapag napasa kamay ito ng masasamang tao eh. Ano naman pong gagawin mo riyan? Malakas ang kutob ko na dito sa lumang kasulatan ng paliwanag tungkol sa batong ito. Hindi ito tatago na matanda sa ilalim ng papa kung hindi ito mahalaga, no? Kuya, umalis na kaya tayo dito. Nagsisitayuan na po yung balahibo ko eh. May nararamdaman akong kakaiba. Tsaka baka biglang magpakita ang aswang na abwak. Wala naman po katao-tao dito eh. Oo siya. O sige, tara na. Umalis na tayo. Hirap ako magbasa dahil may kakulangan ako sa edukasyon. Kaya ang isang pahina umabot ng 2 araw sa pagbabasa. Hanggang sa si Adi na mismo ang nagbasa ng lumang kasulatan para sa akin. Pinaliwanag niya sa akin ng maayos kung ano ang mga nakasulat at doon ko natuklasan ang totoong lihim ng matandang babae. Ay, nakasulat dito na si Kalusing eh. May kasunduan sa mga engkanto. Siya po ang tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng tao at engkanto. Kumbaga po, hindi pwedeng saktan ng engkanto ang tao dahil mayroong tagapangalaga. Ano? Opo. Nauunawaan niyo po bang ibig ko sabihin? Ito pong itim na bato ay simbolo ng kanilang kasunduan. Hanggat nasa kanya ito, magiging ligtas sa mga tao sa puting engkanto. Ano mangyayari kapag napasa kami na masasamang tao ang itim na batong yan? Di mayroong magaganap na hindi maganda. Magagalit ang mga puting engkanto dahil hindi tinupad ng matanda ang kasunduan. Ito po kasi yung nakalagay sa kasulatan eh. Ano bang tinutukoy na masamang magaganap ha? Marami po ang mga taong mamamatay. Babalik po ang mga aswang. At lahat po ay paparusahan. Dahil sa sinabi ni Adi, naisip ko na kaya nagkaroon ng problema ang baryo ay dahil hindi pinanindigan ni Kalusing ang kanyang obligasyon. Na mga oras na yon, alam ko na ang makakatulong lang sa amin ay albularyo. Pinuntahan ko si Kuya Makoy para ipaalam sa kanya ang lahat. Ipinakita ko rin ang itim na bato sa kanya para isuko yon sa albularyo. Tawagin natin ang albularyo sa kabilang baryo para may isuko mo ang itim na batong yan. Oo. Sa lalong madaling panahon kailangan matapos sa kagad ang nangyayaring to eh. Oo. Gagawin natin yan ang paraan, Arnel. Nabigo si Kalusing na panindigan ang kanyang obligasyon. Kaya bumalik ang mga aswang. Albularyo lang ang katapat na mga aswang na yan. Bukas po ba makakarating ng albularyo dito sa atin? Ipipilitin ko siya. Ang albularyo namang yun, siya ang tiyuhin ko. Okay, sige po. Umasa ako na makakarating siya bukas. Pinaghandaan ko ang pagdating ng albularyo sa baryo namin. Pero hindi yun natuloy. Paliwanag naman ni Makoy sa akin, mayroong sakit ang kanyang tiyuhin. Tinago ko na lang sa bahay ang lumang kasulatan at ang itim na batong yun. Hanggang sumapit ng isang gabi, nakarinig ako ng malakas na halakak sa labas ng bahay. Isang nakakakilabot na halakak, kaya nagsitayuan ang mga balahibo ko. Adi, umuro ka dito sa akin banda. Natatakot po ba kayo? Bakit? Hindi ka ba natatakot sa naririnig mong halakak? Hindi naman po. Basta umurang ka na lang kasi dito sa akin. Baka mga aswang na naman yan eh. Naku, ako po bahala sa kanila. Isang malakas na kalabog sa bintana ang narinig namin. Mayroong kumaluskos sa bubong at pilit na sinasara ang bintana. Tumayo si Adi at lumapit sa bintana. Kaya hinila ko siya pabalik sa kinaroroonan ko. Hoy! Ano ba ginagawa mo, Adi? Isang aswang sumisisid sa lupa ang nandito. At isang nilalang na hindi ko matukoy kung ano eh.
Ang sandya nila ay ang itim na bato at ang lumang kasulatan. Ano? Paano mo naman nalaman kung anong kanilang pakay? Dahil po dito. Teka, paano ka nagkaroon ng ganyan ha? Ikaw ba si Kalosing? Bumalik ka ba sa pagkabata? Mamaya ko na lang po ipapaliwanag sa inyo ang lahat, kuya. Kailangan ko lang po munang paalisin ang mga aswang. Pero paano mo naman magagawang itaboy yung mga aswang? Manood lang po kayo. Ang anting-anting na hawak niya ay kagaya sa anting-anting ni Kalosing noon na hawak niya bago siya mawala habang nagkakandirit. Kinuyom niya ang kanyang kamay at nakita kong umilaw yon. Pati ang mga mata ni Adi ay umilaw rin. Narinig ko ang malakas sa alulong sa labas papalayo. Teka, nawala na yata ang mga aswang. Opo, umalis na po sila. Kailangan kitang bantayan para hindi ka masaktan at hindi nila makuha ang itim na bato sa'yo. Teka, bakit mo naman kailangan bantayan ako? Dahil ikaw, Kuya Arnel, ang susunod na manghihilot. Ikaw lang din ang maaari makapagpatuloy sa kontrata. Ngunit kailangan mong ialay ang iyong isang bahagi na kaluluwa mo sa isang kanto para matupad yun. Ialay? Teka, ibig sabihin mamamatay ako? Ay, hindi. Iaalay mo yung kaluluwa mo sa amin para matuloy ang pagiging gabay namin sa'yo. Kapag hindi mo ginawa yon, hindi ka magiging ganap na hilot. Kagaya ni Kalosing. Pero teka, ano naman na magiging kapalit kapag pubayag ka kung ialay ang isang bahagi ng kaluluwa ko? Magkakaroon ka ng kapangyarihan sa paghihilot kagaya ni Kalosing. Napaisip ako sa sinabi ni Adi. Ayaw ko mag-alay ng kahit ano sa mga engkanto. May karunungan ako sa panghihilot at hindi ko na kailangan ng kapangyarihan. Habang nag-iisip ako, biglang pinakita ni Adi ang iba pa niyang mga anting-anting sa akin. Doon niya ipinagtapat ang kanyang tunay na pagkatao. Sa katunayan po niyan, tama ang hinala nila. Hindi po ako normal na tao. At alam ko din po ang aking pinanggalingan. Pero natatakot ako nung una na umamin po ako sa inyo. Hindi kung ganun. Sabihin mo sa akin ang totoo. Saan ka ba talaga galing ha? At anong ugnayan mo kay Kalosing? Mula po ako sa mundo ng mga engkanto. Dating gabay ni Kalosing ang mga magulang ko. Kaya lang, kagaya din po ng mga tao. Nalilipasan din po sila ng panahon. May kamatayan rin po kami. Nung nawala po sila, ako po ang pumalit bilang gabay ni Kalosing. Hindi kung ganun. Isa ka nga ang engkanto. Pero, teka, nasa na ba si Kalosing ha? At anong ginawa niyo sa kanya? Bakit siya nawala? At may pag-asa pa ba siyang bumalik ha? Ang kalahati nitong anting-anting ko ay kahati ng anting-anting niya. Ibinigay ko yun para magamit niya sa oras ng kapahamakan. Gamit ng kalahating anting-anting, magagawa niyang maglaho. Hindi siya tuluyang nawala, kundi na dito lang siya sa baryo. Siya lamang ang makakagawa ng paraan kung kailan at saan siya magpapakita. Kung ganun, gusto ko siya makausap. Gusto kong itanong sa kanya kung totoong sinasabi mo. Kahit ako naman po nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para maglaho, wala pa akong kakayanan na malaman kung nasan siya eh. Matagal na akong namamahay sa kanyang katawan. Katuwang niya rin po ako sa panggagamot sa mga taong may sakit sa pamaraan ng panghihilot. Hindi kung ganun, hindi pa pala pati si Kalosing. Malakas ang katog na babalik siya. Lilinisin niya ang kanyang pangalan sa mga tao. Tunay nga na hindi tama yung sinasabi nila sa matandang babae. Hindi nga po talaga tama. Marami pang ipiniliwanag sa akin ng bata ng gabing yun. Sabik na akong makita si Kalosing. Kaya pala palagi akong ligtas dahil may kasama akong bata na may angking kakaibang kapangyarihan. May inilabas siyang kulay pulang panyo mula sa kanyang bulsa. Naalala ko na panyo iyon ni Ate Gina. Oh, paano naman napunta sa iyo ang panyong yan? Nakita ko lang po ito kanina dun sa kubo. Niiwan niya po ata to dun eh. O di kaya sinadya niya pong iwan.
Itapon mo na yan. Wala na dito sa baryo na babayari niyan. Nung hinilot nga pala ni Kalosing si Ate Gina, nasa katawan ka pa ng matanda, hindi ba? Opo. Nagsasabi ba ng totoo si Kalosing? Hindi ba talaga buntis ang babaeng yun? Opo, hindi talaga siya buntis. Hindi ko rin po maipaliwanag yung dahilan kung bakit po lumaki ang kanyang tiyan. Pero malakas po ang kutob ko na may ritual na nangyayari. May naamoy din akong kakaiba sa panyo na to. Teka, oo nga eh. Talagang may amoy yan. Kasi matagal-tagal na yan dun sa kubo eh. Hindi po, ibang amoy. Amoy na kapag nalanghap ng isang tao ay magdudulot sa kanila ng sakit. Ikaw lang po ang hindi matatablan ng sakit dahil nasa pangangalaga kita. Anong gagawin mo sa panyo na yan? May gagawin lang po akong pananampalataya para matuklasan kung ano ba talagang sadya ng nagmamay-ari nito. Gusto ko pong malaman kung bakit niya to ginagawa eh. At yun ay bigyan ng sakit ang bawat taong pumaparoon sa kubo. Masasabi kong isang makapangyarihan ang kanyang anting-anting dahil muling umilaw yon nang inilapag niya sa panyo. Unti-unting nagbago ang itsura ng panyo. Parang nasunog ito at nagsanhi ng mabaong amoy. Kakaibang amoy na nakakasulasok. Nagtakip ako ng aking ilong nang maramdaman ko ang pagkahilo. Ano ba naman yan, Nadi? Ang bahoy! Ang bahong yan ay nagbibigay po ng sakit sa mga tao. Isang mahika ang ginagamit ng mga aswang para po kunwari maging mabango ito sa mga tao. Ang hindi nila alam kasing baho pala ng patay na palaka ang totoong amoy nito. Parang formalin nga yung amoy. Ang babaeng yun po ay isang aswang. Nagpanggap siyang buntis para makapasok sa kubo at iwan ng bagay na to. Pinasok niya ang sagradong kubo para sirain ang kasunduan. Sinira niya po si Kalosing sa mga tao nang sa ganon maging bukas ang baryo sa sumpa ng kagubatan. Pero imposibleng hindi mo naramdaman ng bagay na yun nung hinihilot siya ni Kalosing. Meron pong kakaiba akong naramdaman nun. Kaya lang hindi ko po matukoy kung sino ang aswang. Sa tingin ko ay may pangontra siyang ginamit para matakpan ang pagkatao niya. Teka, ito si Ate Gina? Isa parang aswang yun. Pinlano niya ang lahat ng to. Teka, kailangan natin malaman kung saan siya nagtatago. Marami siyang niloko sa baryo. Si Mang Teryo, saka si Kuya Makoy, nabiktima rin niya. Teka, balak mo bang ipaalam sa kanila ngayon na po mismo? O mas mabuting wag na po munang ipagsabi ang mga nalaman mo? Mahirap na po kasing magtiwala ngayon eh. Kung ako po sa inyo, mas mabuting hintayin na lang natin na magpakita si Kalosing bago ka gumawa ng hakbang. Bakit kaya hindi pa nagpapakita yung matandang yun no? Baka po magdahilan po siya. Huwag po kayo mag-alala. Balang araw, malalaman po ninyo kung bakit. Sumapit ang umaga noon. Nagtanong-tanong ako sa baryo kung may nakakaalam sa lugar na nilipatan ni Gina. Wala naman nakasagot sa katanungan ko hanggang sa si Kuya Bakoy ang naisipan kong kausapin. Nagtungo ako sa bahay niya at nadatnan ko siyang nagdadasal. Uy, Kuya Makoy. Ay, pasensya na. Nakaabala ba ako sa inyo? Hindi naman. Ano pa sadya mo sa akin, ha? Alam niyo po ba yung lugar na nilipatan ni Ate Gina? May nakapagsabi sa akin na hindi nga talaga buntis ang babaeng yun eh. Nagpapanggap lang siya para makapagbiktima at masiraan si Kalosing. Dahil ang totoo, isa po talaga siyang aswang eh. Teka, ano? Opo. Kaya po pala lahat tayo, pinaniwala niyang may kasalanan si Kalosing sa pagbubuntis niya. Dahil gusto niya talagang mapatalsik ang matanda eh. Inuuto niya tayong lahat para magtagumpay siya sa kanyang binabalak. Kaya di siya ata umalis dahil alam niyang malapit ang mabuko ang pagkatao niya eh. Teka, hindi naman kapanipaniwala yung sinasabi mo. Ang albularyo tumingin sa kanya. Siya yung tiyuhin ko. O ba lang namang inuto niya lang yung tiyo ko? Kasi, parang may pangontra ata siya eh.
kaya hindi maramdaman ang kanyang pagkaswang. Kailangan pa rin natin siyang mahanap sa mas lalong madaling panahon para pagbayaran ang kanyang ginawa sa baryo. Kung ganon, kailangan nga talaga natin siyang mahanap. O siya, naniniwala ako sa iyo, Arnel, ha? Kilala kita. Hindi ka magsasalita kung hindi ka talaga sigurado. Kailangan ipaalam sa lahat na mag-ingat sila kay Gina. Halos hindi mapakali si Kuya Makoy nang matuklasan niya ang totoong pagkatao ni Ate Gina. Kaagad na akong bumalik sa bahay ng mga oras na yun. Habang naglalakad ako pabalik ng bahay, narinig ko ang boses ni Adi at mayroon siyang kausap. Uy, Adi! Sino kausap? Kalusing! Kalusing, bumalik ka! Wala nang dahilan pa para magtago ako, Arnel. Sa mga panahon na akala ninyo'y nawala ako, mayroon akong natuklasan. Isa palang aswang ang babaeng buntis na yon. Kaya siya nakapasok ng baryo ay dahil may tumulong sa kanya. Teka, alam niyo po ba kung sinong tumulong sa kanya? Tsaka kung paano niya nalaman ang tungkol sa pagkatao po ninyo? Oo, noong nakaraang gabi, sinundan ko ang lalaking yon at doon ko nga nalaman ang totoo. Siya pang nag-utos kay Gina na umalis hanggat hindi pa nalalaman ang kanyang pagkatao. Pero sinong siya yung tinutukoy po ninyo? Alam kong mahirap paniwalaan, pero kailangan mo na rin malaman ang totoo. Si Makoy ay isang aswang na abwak. Si Gina naman ay isang aswang na wuwog. Siya ang aswang na pugot na ulo. Sumisip-sip siya ng dugo ng tao. Teka, hindi ito maaari. Paano naging aswang si Kuya Makoy? Abay, nakagaling ko lang doon sa bahay niya eh. Mamayang gabi, susugurin natin ang kanilang kuta sa kabilang baryo. Sinabi mo na ba sa kanya na alam mong aswang si Gina? Opo, sinabi ko po yun. Sigurado ako na mamayang gabi aalis si Makoy para umuwi sa kanilang kuta. Susunod tayo doon para mapatay natin ang mga aswang na yon. Isang rebelyon na halos hindi ako makapaniwala. 5 taon nang lumipat si Kuya Makoy sa amin at kakilala ko siyang mabait. May mga tao talaga na kaya sila lumalapit sa'yo ay para kunin ang iyong loob. Alam kong naguguluhan ka sa nangyayari, Arnel. Alam mo na rin yata na ikaw ang maaaring magpatuloy ng kasunduan sa mga engkanto. Nasabi ko na po yun sa kanya, Kalusing. Pasensya ka na kung masyadong biglaan ang pagkawala ko. Sinadya kong hindi magpakita dahil marami akong dahilan. Hindi natin mahuhuli ang mga aswang kung mananatili lang ako sa kubo. Kung ganun, saan naman po kayo nagpunta? Isa kayo kumain at saan kayo natulog? Kahit saan na lang ako natutulog, pero hindi ako lumalayo sa'yo. Kailangan ka naming alagaan ni Adi. Mahalaga ang ganap mo sa baryo, Arnel. Gusto ko nang matapos ang problema at nang maisalin ko na rin sa'yo ang pangihilot. Kaya pala gusto niyang kunin sa'yo ang anting-anting, no? Dahil may kakaibang dahilan pa lang lalaking yun. Hindi ako talaga humanda siya sa akin. Pagkatapos natin mapatay ang aswang, sasabihin ko kay Sian totoo. Hindi ako ang may kasalanan kung bakit namatay ang kanyang sanggol. Kundi habang nasa tiyan niya pa lang ang bata ay kinuha na ito ng aswang. Kuya Arnel, hindi ako maaaring sumama sa inyo para labanan ng aswang. Bilang isang engkanto, hindi ako pwedeng umalis ng baryong to. Tanggapin mo itong anting-anting ko. Makakatulong po yan sa inyo laban sa aswang. Nako, maraming salamat talaga, Adi, ha? Pagkasapit ng gabi, naglakbay kaming dalawa ni Kalusing papunta sa kabilang baryo. Nagdala kami ng pangontra laban sa aswang. Meron din kaming punyal na ang kwento ni Kalusing ay napakasagrado noon dahil mula pa iyon sa mga ninuno ng mananugis.
Hinintay talaga namin ang gabi para makaharap namin ang mga aswang. Sa tingin din namin, yun ang oras para wala talagang ibang madamay. Dahil gamay ni Kalusing ang daan papunta sa kuta ng mga aswang, mas naging mabilis ang pagdating namin doon. Grabe, 4 na oras din po ang nilakad natin bago nakarating dito, no? Naku, buti na lang mayroong sikretong daanan para mabilis lang ang paglalakbay natin. Oo, si Gina ang sinundan ko noon, kaya natuntun ko ang kuta na ito. Magmanman ka sa paligid, mag-iingat ka sa mga kilos mo dahil matalas ang kanilang pandinig. Oh, yan na pala si Ate Gina at Kuya Makoy. Naghahaplas na sila ng langis sa kanilang katawan. Maghahanap na naman sila na mabibiktima. Tama po kayo. Bago pa sila tuluyang maging aswang, kailangan na natin sila mapatay. Bakit hindi mo nilang kasi pinatay ang Arnel na yon? Alam mo naman palang natuklasan na niya ang pagkatao ko eh. Ano ba? Nag-usap na nga tayong dalawa tungkol sa kanya, di ba? Hindi natin siya pwedeng patayin hanggat hindi natin nakukuha ang lumang kasulatan at ang itim na mutya. Babalik ang matandang babae na yon! Sa pagbabalik niya sigurado ako mabubuko na tayo. Masisira ang lahat ng plano natin. Kailangang masakop nating mag-asawa ang buong baryo at dadami ang ating mga lahi. Mangyayari yon. Pero sa ngayon, hintayin na muna natin ang tamang panahon. Nakakuha ko ng loob ni Arnel. Ngunit hindi ko pwedeng hilingin sa kanya ang mga bagay na gusto nating makuha. Abay, magtataka yun. Mag-iisip siya. Matalino ang lalaking yun, tandaan mo. Ako na mismong nakapagkumpirma na totoo ngang aswang si Kuya Makoy. Habang abala sila sa paghaplas ng lagis, lumapit kami sa kanila ng dahan-dahan para sabuyan sila ng asin at bawang. Nagulat naman ang mga ito at napatingin sa kinaroroonan namin. Mga traidor! Isa ka pa, Kuya Makoy! Hayop ka! Ang lakas ng loob ninyo sumugod sa kuta namin, ah! Humanda kayo! Kayong humanda! Dahil papatay ko kayong dalawa! Ha! Yan ay kung kakayanin mo kami. Kahit kakampi mo pa ang matandang yan, hindi kami natatakot. Wala siyang kakayahan na labanan kaming mga aswang. Gayong wala na rin sa katawan niya ang batang engkanto. Nang dahil sa pagpasok mo sa kubo ko, nasira ang kasunduan ko sa mga engkanto. Sinira mo ko sa mga tao. Dahilan para kamuhian ako ng lahat. Humanda kayo ngayon sa akin. Mabilis na nagpalit anyo bilang bubog si Ate Gina. Nahati ang katawan niya. Dumulutang ang kanyang ulo sa hangin, pati ang kanyang bituka. Ang aswang na abwak naman ay sumisid sa ilalim ng lupa at umatake sa amin. Ang sino man ang makakagat ko sa inyo ay sisip-sipin ko ang dugo. Kahit ulo at bituka ang nakikita mo, Arnel, mapanganib pa rin ang aswang nawuwog. Maaari siyang dumikit sa katawan mo at sa ilang minuto, mauubos niya ang iyong dugo. Hindi siya makakalapit sa akin hanggat may pangontra ako sa kanya. Ang aswang na abwak, kumagabag sa ilalim ng lupa papunta rito. Sabay nating haharapin ang aswang na abwak kapag lumabas na siya sa ilalim ng lupa. Sige po! Nagmamatsyag lang kami sa kilos ng aswang na abwak sa ilalim ng lupa. Hanggang sa bigla na lang itong nawala. Naramdaman kong may humawak sa mga paa ko, kaya napatingin ako doon. Ang aswang ay nakangisi at pilit akong hinihila papunta sa ilalim ng lupa. Binuhusan ko siya ng asin, ngunit hindi ko siya natamaan nang sumisid siya ulit sa lupa. Ang aswang na huwag naman ay mabilis na umatake. Sinalubong namin siya ni Kalusing ng pagsaboy ng asin. Napaatras ang aswang at mas lalong nagalit ang buka. Nagiging tahimik na naman ang aswang na abwak sa ilalim ng lupa. Magbantay ka na maayos dahil tsak na bibiglain na naman niya tayo. Yan ang punyal. Itarak mo yan sa kanyang dibdib kung sakaling mahuli mo siya. Ano naman pong gagawin ko sa anting-anting na binigay sa akin ni Ate? Para sana yan na hindi ka malapitan ng aswang. Pero may pangontra sila.
Wala ring bisa yan. Kailangan mo na lang niyang ipasuot sa kanilang leeg para mabilis sila mamatay. Kaya lang, napaka-imposibleng magawa mo yon. Matalino rin kasi ang mga aswang. Ayun na naman po ang aswang na wuwog! Papalapit na naman po siya dito sa kinaroroonan natin! Magsaboy ka lang ng asin. Hindi siya magtatagumpay na makalapit sa atin. Kapag may pagkakataon kang pilitin mo may suot ang unting-anting na yan sa leeg ng aswang na wuwog. Sige po! Habang papalapit ang aswang na wuwog sa amin, hinanda ko ang asin at manunggal na dala ko. Sinabuyan ko siya ng asin at bawang. Nang magwala na ang aswang na wuwog, doon ko siya hinampas ng manunggal. Mas lalo siyang nagwala na mga oras sa iyon. Habang nakikipaglaban ako sa aswang na wuwog, narinig ko ang malakas na sigaw ni Kalusing. Pagkalingon ko sa kanya, nahuli siya ng aswang na abwak at sinasakal. Natumba rin ako nang sumalakay sa akin ang aswang na wuwog at kinagat ang braso ko. Dahil matutulis ang kanyang ngipin, nagsanhi yun ng napakaraming dugo. Wala na kayong kawala sa amin ni Makoy. Sabay namin kayo ihahatid sa impyerno! Yun ang akala mo! Kung sa tingin mo, ganun lang kami kadaling mapatay, nagkakamali ka! Tingnan mo matandang manghihilot. Ilang segundo na lang, mawawala na siya ng hininga! Mas mauunahan ka mawalan ng hininga! Talaga ba? Tingnan lang natin kung hanggang saan ang makakaya mo. Sumalakay siya ulit sa akin ng mga oras na yon. Tumakbo ako dahil hirap na akong magalaw ang isang braso ko dahil sa sakit. Humahalakhak ang aswang habang sumasalakay, ngunit biglang nawala ang kanyang halakhak. Paglingon ko, maraming alitaptap ang dumadapo sa aswang, kaya wala siyang makita. Hindi niya rin magawang protektahan ang kanyang muka sa mga alitaptap. Doon ko na inilabas ang anting-anting at mabilis siyang sinugod. Umalis kayong mga alitaptap kayo! Alis na! Tatapusin na kita kanyang aswang ka! Hindi! Ano itong pinasuot mo sa akin? Kwenta sa anting-anting na mga kanto! Hindi! Unti-unti nang napuputol ang mga bituka mo. Ang katawan na naiwan mo sa lupa, nagiging abo na rin. Wala nang pag-asa para mabuhay ka ba? Humahapdi ang katawan ko. Tanggalin mo to! Umalingaw-ngaw ang malakas sa pagsigaw ng aswang na wuwog sa kagubatan hanggang sa tuluyan itong nawala. Isang malakas na nilalang ang umatake mula sa aking likuran. Nakalmot at naitulak niya ako ng ilang metro palayo sa kanya. Naumpog ako sa isang malaking puno ng kahoy. Parang huniwalay ang kaluluwa ko sa aking katawan dahil sa tindi ng sakit. Tatapusin ko ng lahi na maghihilot na yun! Sa uli, sa akin pa rin ang huling alagak! Isusunod kita sa asawa mong ayop ka! Huwag mo naman ako takutin ng kanyang order. Alam mo naman na mahina ang loob ko! Ayop ka talagang lalaki ka! Animal kang lintik ka! Ang sarap-sarap mo tirasin dyan eh! Nagkikigil ka na talaga sa akin! Kung ganon, isang magandang labanan ito para sa ating dalawa! Parehas tayong galit sa isa't isa! Napatingin ako sa kinaroroonan ni Kalusing at nakita kong gumagapang ang matanda sa lupa. Duguan na siya ng mga oras sa yon. Muling sumisid ang aswang na abwak sa ilalim ng lupa para atakihin ako. Mahigpit kong hinawakan ng punyal para matarak sa kanya kung sakaling muli siya magpakita. Nakapako ang asin at bawang na nasa loob ng aking bulsa. Mabilis kong sinaboy iyon sa aking kinatatayuan. Saktong doon lumabas ang aswang na abwak. Huli ka! Ikaw ang nahuli kong hayop ka! Hindi! Asin! Pinasin at bawang! Dahil napapaso ako! Totoo nga na wala akong lakas kagaya mo. Pero ginagamit ko ang aking utak. Ngayon, tatapusin na kita. Pero bago yon,
Hahayaan na muna kitang magtusa sa hapti ng asin at bawang. Ito pa! Tama na, Arnel! Tigilan mo na yan! Dadahan-dahanin kitang patay na lintik ka! Tama na! Pag-iusap, tama na! Halos hindi ko na maunawaan ang mga salitang lumalabas sa bibig ng aswang na abwak. Nang maubos na ang asin at bawang ko, hindi na ako nagdalawang isip na tarakan siya ng punyal. Ayaw ko nang hintayin na bumalik pa ang kanyang lakas at magawa niya akong patayin. Ikamusta mo na lang ako sa Panginoon mong demonyo! Mapapatay mo ako, pero kailanman ay hindi natatahimik ang banyo! Bawat gabi, darating ang kaluluwa ko para guluhin kayo! At ako mismo ang gagawa ng paraan para hindi napapakawalan muli ng demonyo ang kaluluwa mo! Nakilala pa naman kita bilang mabuting tao. Pero yun pala, ipakitang tao lang para mauto mo kami lahat! Mamatay ka ng hayop ka! Tuluyang binawian ng buhay ang aswang na abwak. Dali-dali naman ako lumapit sa kinaroroonan ni Kalosing para alalayan siyang makaalis sa lugar na iyon. Bago namin tuluyang lisanin ang gubat nilang may kubo, sinindihan ko muna iyon para sunugin nang sa ganon ay wala nang matirang alaala ang mga aswang na mag-asawa. Nagtagumpay kang mapatay ang aswang, Arnel. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Naku, hindi ko po magagawa yun kung hindi dahil sa inyo. Sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Titigil na rin ako sa panghihilot dahil mayroon ng papalit sa akin. Mamaya na lang po natin pag-usapan ng ganyang bagay. Kapag nakaalis na tayo ng tuluyan sa lugar na to. Si Adi, siya ang magiging gabay mo. Malaki ang tiwala ko sa'yo na darating ang panahon na ikaw ang kikilalanin bilang pinakamagaling na manghihilot sa buong bayan. Malaya kami nakaalis sa gubat na iyon at nakabalik sa baryong pinanggaligan namin. Umaga na nang makarating kami. Marami ang nagtataka nang makitang sugatan kaming pareho ni Kalosing. Mas inuna naming gamutin ang aming mga sugat bago sagutin ang mga katanungan ng mga tao. Makalipas pa ang ilang oras, maayos na rin ang aming kalagayan. Sa pagkakataong yun, nagpaalam na rin sa akin si Adi para pasukin ang aking katawan. Simula sa araw na to, ikaw na ang bagong aalagaan ko. Pero paano naman si Kalosing kung ganun? Siya ang magiging gabay mo sa mundo ng mga tao. Hindi mo na ako makikita. Kundi makakausap mo na lamang ako sa pamamagitan ng hangin. Teka, hindi ka na pwedeng magpakita sa akin? Hindi na po dahil babalik na ako sa pagiging hangin. Itong katawan ko, hiram lamang to sa abo ng ibang bahagi ni Kalosing noong naglaho siya. Maraming salamat talaga, Adi. Walang anuman po. Paalam sa inyo, Kalosing. Hindi ko na kailangan mamaalam sa iyo, Kuya Arnel. Dahil papasok na ako sa katawan mo. Pero pwede naman nata ako na maging tagapagmana ng paghihilot pero huwag ko na lang iaalay ang isang bahagi ng kaluluwa ko. Pero pangako, gagawin ko ang lahat para mapasaayos lang ang mga taong hinihilot ko. Poprotektahan ko rin ang kasunduan para hindi makuha ng sinumang masasamang nilalang. Pumayag naman si Adi sa pakiusap ko sa kanya. Nang sumanib na siya sa aking katawan, pakiramdam ko, bigla akong lumakas. Mayroong nag-iba sa kilos at puwersang ginagawa ko. Makalipas pa ang ilang araw, naunawaan na rin ng mga tao ang lahat. Dumating si Dacia at Mang Teryo sa bahay para humingi ng tawad kay Aling Lusing. Mabait ang matanda at nauunawaan niya sila. Namanipula lang ng mga aswang ang kanilang utak, kaya ganoon na lang ang galit nila sa matanda. Gayong si Arnel na ang susunod na titira sa kubo. Pangako na hindi na ako gagawa ng eskandalo. Siguraduhin mo lang, Teryo. Magsimula na tayo ng panibagong buhay.
Magkakaroon lamang ng katahimikan ang baryo natin kapag ang bawat isa ay may payapa na puso. Kalusing, pasensya na po talaga kayo sa nangyari kung sinisisi ko po kayo sa pagkawala ng anak ko. Ngayon ko lang po naaalala na bago pa pala ako nanganak, hinipo ni Gina ang tiyan ko. Hindi ko naman naisip na aswang siya Siya pala ang aswang nawuwog. Patawarin mo ko kung hindi ko naprotektahan ang anak mo. Isa lang akong manghihilot, pero si Arnel, mayroon siyang kakayahan na kumilati sa tao kung aswang o hindi. Sigurado ako na wala ng aswang na makakapasok sa baryo para magpanggap na babait. Marami ang natuwa sa pagiging hilot ko. Lumipas pa ang mga araw. Sunod-sunod ang pagdating ng mga taong magpapahilot sa akin. Sa kabutiang palad, napagaling ko silang lahat at isa rin na nakatulong sa akin, si Adi. Ang gabay kong engkanto. Sa kasalukuyan, mayroon na akong pamilya. Tahimik at napakapayapa ng aming baryo. Hanggang dito na lang ang aking kwento. More power sa inyong channel, Senyor.